Hello mga ga, kung Bisaya ka at nakakain ka na sa tinapay na ito ay kilalang-kilala mo itong tinapay na ito. Ito po yung tinapay na lagi po namin kinakain ng mga magkakapatid noong kabataan pa namin sa aming probinsya. At tinatawag po namin itong sulot. Sulot po yung tawag namin dito sa tinapay na ito. Masarap ito mga ga at malambot. Kaya ito po yung ating video ngayon. I-share po natin kung paano gawin ito. At pwede tayo ditong kumita gamit ang recipe na ito. Kaya to this video ay gagawa lang po tayo ng kalahating kilo na harina. Kaya simulan na po natin. So dito sa ating dough mga ga, meron tayo ditong 400 grams ng first class flour at 100 grams ng third class flour. Half tablespoon ng yes or 8 grams. At maglagay tayo ng half teaspoon ng baking powder. At 1 teaspoon ng bread improver. Yes mga ga, basta maglagay talaga ako ng third class flour ay naglagay talaga ako dito ng baking powder. At half tablespoon ng ating rock salt or 8 grams. Half cup ng wash sugar or 100 grams. Isang piraso na large na itlog at half tablespoon na vanilla. At dito maglagay ako ng 2 tablespoon na mantika at 3/4 cup na tubig. And then tunawin muna natin yung ating mga dry ingredients bago natin unti-unting basain yung ating harina. At ito po yung ating mga ingredients sa ating dough. Nasa video screen lang po natin. I-screenshot nyo lang mga ga. At dito maglagay tayo ng 1/3 cup ng margarine or 60 grams po ito sa grawhan po natin. Kung gusto nyo naman na gumawa dito ng 1 kilo ay walang problema po. Doblehin nyo lang po yung ating mga ingredients. At yung aking dough na ito ay hindi ko po ito idaan sa aking dough roller machine. Dito ko po ito i-masahin or pakinisin sa ating stand mixer. Pero mga ga, ang tagal niya pong ma-achieve yung hinahanap po natin na texture ng ating dough. Sa 20 minutes ko na pagmasa dito sa stand mixer natin ay ito pa yung ating dough ay napuputol pa, hindi pa po ito pwede. Kaya masahin ko na lang po ito ng mano-mano gamit yung aking kamay. Ayan, minasa ko po ito ng mga 8 minutes. Ay, ito na po yung ating dough. Depende po yan sa bilis po natin. At ito po yung tinatawag po natin na window painters. Ayan po, pag elastic na hindi na po siya agad na puputol, ay okay na po yung ating dough. At diretso ko na po ito putulin. Putulin ko lang po ito sa 15 grams. Maliit lang po mga ga kasi ay pagdikitin po natin ito. At pagkatapos ko po itong putulin lahat ay agad ko na po itong pinigura ng pahaba. At idikit po natin yung dalawa. O tabi-tabi kayo yan. O ano naman yung iniisip nyo sa shape ng ating ginagawa. O huwag dumihan yung isip. Tinapay lang yan. Ganon talaga yan. Uunahan ko na talaga kayo. Baka ano naman yung i-comment ninyo dito. Sa pagfigura po natin dito ay depende na yan sa inyo kung medyo pahaba or medyo paumbok yung shape na gagawin po ninyo. Pero mas maganda yung paumbok na pagkapigura para maganda tingnan kasi mataba. At lalo na pag naluto ay medyo malaki tingnan, maumbok po siya. At kailangan yung plancha na paglalagyan po natin ay magdas lang po tayo dito ng harina or di kaya banyahan po natin ng shortening. At bago po natin ito lutuin, ay palsahin lang po natin yung ating dough ng nasa 70 to 80%. At pag umalsa na po yung ating dough, ay pwede na po natin itong lutuin sa mainit lang na mantika at kailangan ay katamtaman lang po yung apoy ng ating kalan. At pinaalsa ko lang po ito yung aking dough ng 1 oras at kalahati. At nang natapos na nating lutuin lahat, ay gagawa na po tayo ng ating pang-toppings dito. Magpakulo po tayo ng asukal. So dito meron tayong 1 and 1/4 cup ng ating light brown sugar or wash sugar at 1/4 cup na tubig. And then kunting halo lang at pakuluan natin ito. At nasa katamtaman lang pong apoy ng ating kalan dito. At kailangan po ay tingnan lang po talaga natin. Huwag natin itong hintaying umusok at huwag natin itong hintaying lumapo talaga. Pag ganito lang siya mga ga na parang napuputo lang po talaga agad, pwede na po yan. Yung ating apoy ng ating kalan ay pahinaan lang po talaga natin na mahinang mahina. At ilagay na po natin dito yung ating dough. At agad na po iyang nating haluin ng padahan-dahan para magpantay yung asukal dito sa ating dough. At pagkatapos nito habang mainit pa ay agad na po natin itong kuhanin dito sa ating kawali. Bali isalansan lang po natin para hindi siya magkadikit-dikit. Pangaga, subukan po ninyo ito. Ang sarap at ang lambot po. At ang bintahan ko po dito ay 6 pesos. Bali 30 grams lang ito lahat kasi yung isang hati po natin dito ay 15 grams. Ayan po.
Sana may natutunan at sana ay masubukan din po ninyo ito para din kayo ay kumita. Magkita-kita po tayong muli. Ito pong muling inyong kainday tinapay. Maraming salamat at bye-bye.